Ang pinaka-importanting bagay. Hindi ko gagawin yun kasi panloloko ng kapwa yun. Uulitin ko, panloloko ng kapwa, gawaing tiba-tiba, pero diretso ka sa impyerno niyan sa ginagawa mo. Kaya ko rin yung ginagawa mo, Taragis. Kaya ko rin yan. At napakaliit yan kumpara sa laman ng utak ko. Pero tignan mo, hindi ko ginagawa. Ba? Tignan mo, hindi ko ginagawa. Bakit? Kasi maraming bagay na mas importante kaysa sa pera. Alam ko ang lasa ng masamang pera. Alam ko ang lasa ng illegal na pera. Kabisado ko lasa niya, mahaba resume ko sa legal at sa illegal. Kuha ko yan, ayos yan, good shit yan, ang sarap niyan, rockstar ka pakiramdam mo. Pero tignan mo, pag bumaba adrenaline, tapos level-headed na usapan, tapos kwentuhan ng dalawang magkaibigan, over 2 to 3 bottles of beer. Habang nagkikwentuhan kayo, tapos level-headed, walang halong hype, tignan mo, lumalabas lahat ng mga bagay na totoo. Tapos doon sa totoo na yun, alam mong yung perang nakuha mo, alam mong hindi mo dapat kinuha. Alam mo yun. Deep down inside, alam mo yan. Tapos pag ikaw na lang mag-isa sa gabi habang nakahiga ka at nagmumuni-muni tungkol sa buhay, kung nagmumuni-muni ka pa, kung marunong ka nun, marirealize mo rin hindi lahat ng pera sa mundo dapat mong kinukuha. Maraming pera ang dapat iwan mo na. Hindi mo alam kung magkano ino-offer sa akin para mag-promote ng sugal. Ang offer sa akin, 1 milyon, 1 buwan. Putang ina, 1 milyon, 1 buwan. Pwede ko na isara lahat ng negosyo ko, 1 milyon, 1 buwan. Sige, let's go. Pero hindi lahat ng pera dapat kinukuha. Pakinggan niyo ako, Pilipinas. Hindi lahat ng pera dapat kinukuha. May mga pera na dapat hayaan mo na lang, na wag mo nang makuha at wag mong makain. Kasi ikasasama mo pag nakuha mo yan. Hindi lahat ng pera dapat kinukuha at kinakain. May mga pera, kahit inihahatag pa sa'yo, hindi mo dapat kunin at hindi mo dapat kainin. Isang tuyong subo na may kapayapaan ay higit kaysa bahay na may kapistahan, ngunit may kaalitan. Sabi ni Solomon. Sige, next question. Hindi ko nga alam kung nasagot ko yung tanong. Napasarap ng pagsagot doon sa isang pirasong yun. Sumarap din sila. Dumami yung audience. So sinasagot ko yung tanong na yun eh. Sige, go. Next question. Question ni Christian Arbis. Notify boss, ano maipapayo mo if meron ka katrabaho na always mali mo lang nakikita? Tapos sisira ka pa. Always ano? Always mali mo lang nakikita. Always? Mali mo lang nakikita. Mali ang nakikita. Okay. Tapos sisiraan ka pa sa ibang tao kapag nakatalikod ka. Always mali mo lang ang nakikita. Alam mo, dapat tinutropa mo yung mga ganyan eh. Eto, pakinggan nyo ako, Pilipinas. Ito, bago sa pandinig nyo ito. Lalo na kung regular mo kasama yan sa trabaho laging mali mo lang yung nakikita, tapos sinisiraan ka. Dapat tinutropa mo yan. Ngayon sabi mo, bakit dapat tinutropa? Hindi ba dapat nilalayuan yun? Hindi, you have to be strategic. Keep your friends close. Keep your enemies closer. Bakit? Kasi dapat lahat ng gagago sa'yo, tatarantado sa'yo, tinotropa mo na. Para wala nang tatarantado sa'yo. Simple, di ba? Ito si Taragis, hindi lang talaga marunong makisama tong impaktong to eh. Kung sa akin may bumabanat na katulad ng pagbanat ko ngayon, makikipag-usap na ako. Hindi lang marunong to si Taragis eh. Socially awkward kasi tong hinindot na to eh. Socially awkward tong hinindot na to. Hindi naman kita pe-personalin, pero makakwento ko lang na may ilang pagkakataong nagkita kami niyan. Well, hindi nagkita. Nagkadaupang palad, tsumamba lang na nasa iisang lugar lang kami. Pero hindi ko nakausap yan kahit kailan kasi umiiwas siya. Hindi ko alam ba't siya umiiwas sa akin. Hindi ko alam. Basta pag nakita niya nasa paligid ako, umiiwas na siya. Hindi ko alam. Eh ngayon, you get to my bad side. O, gago. Hindi ka marunong eh. Diba? Kaya tulad sa trabaho, ito simpleng konsepto. Pag alam mo nang may tatarantado sa'yo, dikita mo na kagad yun. Sa isang malaking kwarto, ito ginagawa ko. Pakinggan ninyo ako, Pilipinas. Matuto ka sa akin. Sa isang malaking kwarto, spill ko na to sa mga nakikinig. Tangina. Ito malupit. Spill ko na to sa mga nakikinig. Lalo na live ito. Kasi iilan lang kasi yung nagtatagal dito sa live ko eh. Pero para sa inyo ito, para sa mga nasa live. Napakabihira na sasabihin ko ito. So this will be
an outstanding information para sa inyo na matutunan nyo to sa personal na mga buhay ninyo. Personal ha, personal na buhay ninyo. Matuto kayo galing sa akin, Pilipinas. Pagpasok mo sa isang malaking kwarto na maraming mga tao, kung sino yung may masamang mata, doon ka na unang dumikit. Kung sino yung may masamang mata, doon ka na muna dumikit. Bakit? Sa madalas na pagkakataon, chismoso yun. Yung may masamang mata, chismoso yun. Inggit yung may masamang mata. Sa isang malaking kwarto na hindi mo kilala ang mga tao, yung may masamang mata, doon ka na unang dumikit. Pag natropa mo yun at nakuha mo loob nun, wala ka nang makakalaban sa loob ng kwarto na yun. Yun ang sikreto. Unahin mo na muna yun. Kumbaga sa pagtatayo ng gusali, unahin mo na munang tanggalin lahat ng mga puno. Tapos tanggalin mo lahat ng malalaking bato. Tapos tsaka mo hukayin. Nililinis muna ang paligid bago ka magtatayo ng gusali. Hindi basta-basta tayo ka na lang ng tayo tapos may puno sa loob. Diba? Hindi ka magtatayo ng bahay na may puno sa loob. Maliban na lang siguro, aesthetic yung pagkakagawa mo ng gano'n. Pero basta ka na lang naglatag na simento, may mga ano pa, may mga ugat pa ng puno ron. Pag yung ugat ng puno, kinain ng tubig, lulubog yung sahig mo. Lulubog ang sahig mo. Sa pagtatayo ng bahay, una mo munang aalisin lahat ng dumi. Ganon din ang pagpasok sa isang malaking kwarto na puno ng mga tao. Kung sino may masamang mata, yun na muna, unang number 1 na pupuntahan mo. Yung may masamang mata muna. Una muna yun. Una muna yun sa tropa mo. Una muna sa kaibigan mo yun. Una muna sa lahat ng mga tao. Kung wala rin lang naman bumati sa'yo, pagpasok mo dun sa kwarto na yun, yung unang may masamang mata na makita mo, dumiretso ka na ron. Tropahin mo na kagad yun. Yun ang sagot ko ron. Dapat ikaw ang pinaka-paborito dun sa loob ng kwarto. And you don't have to stand out para maging paborito ka. Hindi mo kailangan mag-stand out para maging paborito ka. Ang kailangan mo lang, makisama. Pakisama lang. Pakisama lang. Eh si Taragis, puta, ang daming beses kaming nagkachamba nito na nasa isang lugar kami. Pero minsan di ako kinausap niyan eh. Nakakapagtaka, best friends naman sila ni Josh. Eh si Josh lumalapit sa akin kahit medyo may friction kami nung mga nakaraan. Although okay naman na kami ngayon ni Josh. Si Mohica, okay na kami ngayon eh. Humingi na ng dispensa yun sa akin o kinuha niya yung media ko eh. Pero etong si Taragis na best friend niya, tangina, umiiwas, umiilag pag nasa paligid ako. O gago, ngayon you get to my bad side. Tignan natin ngayon kung ano gagawin mo. Hindi mo ako kaya, Taragis, maniwala ka sa akin, hindi mo ako kaya. Dudurugin talaga kita, maniwala ka sa akin. Ayusin mo ang sarili mo. Pagtsatsagaan kita ngayon sa loob ng 1 buwan, titigilan na kita pagkatapos ng 1 buwan. Sa loob na nandito ako, hindi kita titigilan. Pagkatapos nito, titigilan na kita diretso. Kasi wala naman akong personal na galit sa'yo, hindi mo kita kilala eh. Hindi kita kilala, personal. Wala akong personal na galit sa'yo. Pero yung ginawa mo, hindi kasi nakakatuwa yun. At hindi ko gustong makakita ng isang Pilipinas na puro siraulo mga negosyante na kailangan pang gumawa ng kagaguhan para lang sumikat. Para hindi ka pa marisan ng iba, I have to put out a public awareness. Kailangan ako maglagay ng public awareness. Eh malas mo, puta, yung public awareness nakatutok sa'yo. Malas mo. Ikaw yung gumawa ng kagaguhan eh, di ba? Sige, next question. Sana naintindihan nyo yun. Naintindihan nyo ba yung Pilipinas? Naintindihan mo ba yung konsepto na yun? Mag-sink in muna sa'yo sandali yun. Na kung sino yung may masamang mata sa loob ng isang kwarto, yun na dapat ang una mong lalapitan para wala ka ng kalaban sa loob ng kwarto na yun. Sige, nabigyan na ng ilang segundo para mag-sink in. Bumaba na yan. Na-digest na yan ng sikmura. Sige, next question. Question ni Jacob, Brad, anong nasabi mo sa mga taong mahilig magnakaw ng oras at pagod ng iba? Yung tipong sa'yo yung pagod kinukuha ng iba. Depende sa kung sino yung tao na yun. Gusto mo ng diretso depende sa kung sino yung tao na yun. Bakit? Kasi kung yung tao na yun, mataas na tao, hayaan mo siya. Good yun. Ikaw rin ang makikinabang nun. Kasi nasa 48 laws of power yun eh. Have everyone do the job for you and take all the credit. Nasa 48 laws of power yun eh. Pag naintindihan mo lang yung kapangyarihan na yun, na ikaw yung inferior, ito superior mo, ibigay mo sa kanya lahat ng credit, lahat ng credit. Pag umangat pa yan, hatak-hatak kanyan pataas kahit saan siya makarating. Kung naiintindihan mo yung ganong konsepto,
Pero kung reklamador ka, ayaw mong na sasapawan ka ng nasa ibabaw mo kasi pakiramdam mo mas magaling ka kaysa sa nasa ibabaw mo, wala, malalaglag ka talaga dyan. Hindi mo kayang kanain yung nasa ibabaw mo. Kasi superior mo nga yun eh. Hindi mo kayang kanain yung nasa ibabaw mo. Ang bottom line yan, simple. Pagka nasa ibabaw mo, ibigay mo sa kanya lahat ng credit. Kasi kapag ipakinabang sa kanya yun, para lalo siyang umangat, hatak-hatak ka kanya ngayon pataas. Pero, pagka ordinaryong taong bayan lang, at pantay kayo, tapos credit grabber, alam mo, ingatan mo na huwag pagsalitaan ang sino man na kabutihan, na yung kabutihan na yung ginagawa. Sabi ni Pablo kay Timoteo. Importante na yung credit mo sa'yo. Importante yun. Pero, matuto ka rin pumosisyon na paminsan-minsan magbigay ka ng credit sa iba sa mga bagay na ginawa mo para nakaposisyon ka na dun sa mga tao na yun. Nakapagpalakas ka dun sa mga taong nakapaligid sa'yo. Diba? So ngayon, ano gagawin mo kapag halimbawa yung iba kine-credit grab ka? Unahan mo na. Kasi alam mo, it's a matter of propaganda eh. Diba? It's a matter of propaganda. Pagdating sa pakikisama, propagandahan yan. Ano ibig sabihin? Kung halimbawa, palagay mo, aagawin ng kung sino man yung credit na ginawa mo, edi ikaw na mismo maglabas ng sarili mong credit. Doon sa bagay na ginawa mo. Ikaw na maglabas. Boss, binanata ko na to para may resulta na kagad tayo. Tapos na to wala nang problema Okay, ako gumawa niyan huwag mo kakalimutan, brother. Boss, ako gumawa niyan. Tama na ako pagmamahal ko sa'yo, boss Tama Sa akin lang yan. Wala sa iba niyan Ganun. Yun ang sikreto. Matuto kang pumosisyon. Pag marunong kang pumosisyon at kaya mong idepensa, hindi lang yung sarili mo, pati yung sarili mong resulta, tangina malayo mararating mo. Hindi makukuha ng iba yung resulta mo. Nagrereklamo ka, eto problema, hindi ka marunong propaganda. Matuto ka ng propaganda. Marami yan, i-google mo lang, ang daming iba-ibang klase ng propaganda. Matuto ka ng propaganda Pilipinas. Kasi kung hindi mo nakikita yung mga politiko na nasa ibabaw mo, tinatarantado ka na lang gamit yung mga matitinding propaganda nila. Pilipinas, matuto ka ng propaganda. Pag magaling kang propagandista, malayo mararating mo kahit sa personal na buhay lang. Sige, naintindihan ba yung Pilipinas? Naintindihan ba yun? Kailangan magaling kang propagandista, Pilipinas. Kailangan. Alam mo, yung propaganda hindi masama yan. Depende sa kung saan mo gagamitin. Hindi katulad ng propaganda ni Taragis na nakakapotragis talaga. Propaganda yung ginawa niya Pero tignan mo, sa kanya, black propaganda, perwisyo sa kapwa-tao. Propaganda yun Alam mo, kaya mo rin yan Pilipinas, pero kaya mong gamitin ang propaganda sa matinong paraan. Yung propaganda, imaginein mo candy. Yung candy, pwede mo ilagay sa ordinaryong supot, tapos benta mo ng mura. Pero yung propaganda, binalot mo ng maayos, nilagay mo pa sa kahon yung candy mo, tapos saka mo ibinenta ng mahal. Yun ang propaganda. Balot lang yan, palara. Kung paano mo ipipresenta sa mga tao yung ideya mo. Yun ang propaganda. Sige, next question. Question ni Mafeni Aquino. Ano masasabi mo sa mga taong palamunin, lakas pa magtapon ng pagkain? Yung mga palamunin na yan, nagtataka naman ako sa inyo, ba't kailangan pang patamaan? Layuan ninyo yung mga ganyan. Kasi ang lakas magtapon ng pagkain, palamunin. Ang tanong ko sa iyo, ba't mo pinapakain? Kasi alam mo, it goes both ways di ba? May diferensya dun sa palamunin. Pero may diferensya rin sa'yo na nagpapakain. Ba't mo pinapakain? Di ba? Alam mo naman palamunin. Alam mo ring maluho. Alam mo, pansinin mo yung mga palamunin, yung mga tamad in general. Yung mga tamad, maluluhong mga tao yan. Pansinin mo, yung mga tamad na mga tao, yun yung mga maluluhong tao rin at the same time. Sila yung ang lakas umorder sa Shopee, papabayaran sa iba. Sila yung ang lakas mamili ng pagkain, ayaw nila ng sardinas. Ayaw nila ng sardinas. Gusto nila, hamon-hamon, ganun. Gusto nila mga mamahaling pagkain, ayaw nila mumurahin pagkain. Maaarte din. Ako napansin ko, yung mga masisipag, ito nararamdaman ko sa sarili ko Pagka masipag ka, kahit anong pagkain, hindi na importante kasi importante lang malamanan nyo yung tiyan. Pag nalamanan yung tiyan, dire-diretso trabaho na uli para dumami pera. Ganun ang mga masisipag Pero yung mga tamad, palamunin, takin na maarte sa pagkain. Ako naman, nagtataka, bakit kasi pinapakain nyo? May diferensya rin sa inyo Dun sa palamunin, tignan mo, titigil yung kayabangan niya putangin ng palamunin na yan, tapos tapon-tapon pagkain, pagsasayang ng pagkain. Kapag hindi mo na pinapakain,
So, ang ultimate solution dyan, tigilan mo kasi yung pagpapakain sa mga tamad. Tigilan mo kasi. Ang tigas din ng ulo, kinukonsinti nyo kasi, di ba? Tignan mo, pag walang choice ang putang inang tamad na yan, wala siyang choice, magtatrabaho yan. Gagawa ng paraan niya para makakain siya sa sarili niya, kumita siya ng pera. Sige, basa ka muna ng mga comments. Comments muna tayo. Comment. Okay, go. Mga comments. Ito po. Brother, dead air. Sige na, go. Basa. Ingat bro, salamat sa lahat. Tanginang yan. Parang akala mo mamamatay na. Salamat sa lahat ng puta. Makikipag-break yarn. Oh, sige, go. Shoutout Pilipinas. Tapos grabe, sabi ni Michael. Ay, kanina mastermind nag-send ng 100 star. Oh, banggitin niya pangalan. Sa pinakatasin eh. Wala na? Wala na master. Okay, sige, next. Next question. Question na tayo, go. Sabi ni Oh, picture daw si brother. Halika, brother, dito ka. Dito. Okay ka muna rin sa live. Hello. Nakita naman yung mga anak ko. Nanonood yung mga anak ko sa akin? Ayos ah. Tawagan nga ako nung gabi. Oo. Ay, bakit nag-check ka na? Kaganda ito. Umusog lang ako ng konti para makita rin siya sa live. Happy siya eh. Noong nakaraan, nakita daw siya sa live. Tapos yung mga anak niya, tuwan-tuwa daw sa kanya. Nakakatuwa to si brother. Isa sa mga trusty basurero natin dito. Sige brother, go, next. Sabi ni Revada Vidal, bakit kaya tumatagal ang buhay ng mga salbahing tao like Taragis? May sagot ba doon, idol? Alam mo, okay lang yun, tumatagal yung mga buhay ng mga salbahing tao para mabigyan sila ng pagkakataon para magbago. Yun, that's one thing. Mabigyan sila ng pagkakataon para magbago. Kasi imaginein mo, yung justice na kung halimbawa, masamang tao ka, tapos, patay ka kagad. Eh di wala nang Chichester ngayon. Dati rin naman ako masamang tao eh. Diba? Paulit-ulit ko lang sinasabi yun, di pa ba kayo nagtataka? Masamang tao ako. Hindi ako mabuting tao. Nagpipilit lang ako magpakabuting tao, pero hindi ko pa kinaklasify yung sarili ko as mabuting tao sa ngayon. Kasi hindi pa naman ako retired eh. Diba? Tumigil lang ako sandali sa paggawa ng pero hindi pa ako retired. Hindi pa ako retired. Magre-retire ako 40. When I say retire, basta mahirap magpaliwanag. Naka-live nga pala tayo. Tangina, nakalimutan ko. Naka-live nga pala tayo. Akala ko ikaw lang yung kausap ko. Pati yung mga buti kinakausap ko. Hello. Nakalimutan ko, naka-live tayo. Tangkinang yan. Gago na yan. O ngayon, alam nyo na, hindi pa ako retired. When I say, merong parte kasi ng buhay ko na retired na ako. May parte ng buhay ko na hindi pa ako retired. Mahirap lang hanapin yung boundary doon sa dalawa. Pero ang bottom line nun simple. Ngayon, hindi na ako gumagawa ng mga bagay na hindi ko gustong gawin pagdating sa hanap buhay. Pero gumagawa pa rin ako ng mga bagay na hindi ko gustong gawin pagka, when the price is right. Simple, diba? Ako rin naman, siraulong tao rin naman ako. Pero ang bottom line nun, tangina simple. Kung meron naman ako nadadamage ng mga tao, 1, 2 piraso, tas puro siraulo pa yung mga putang inang yun. Sige, next question. Ito, galing kay April. Boss, ano masasabi mo sa mga gumagaya sa'yo? Okay lang, di good. Basta yung mabuti lang yung gayaan nyo sa akin. Tangina, ginaya mo yung kagaguhan ko. Tangina, sa dami-dami ba naman nagagayahin mo sa akin? Ginaya mo pa yung kalokohan ko, diba? Pili ka ng mga mabubuting bagay. Sa lahat ng tao may magagaya ka sa kanila. Mabuti o masama, may magagaya ka sa kanila. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi sa iyo sa araw na ito. Na aking inilagay ang sumpa at ang pagpapala sa iyong harapan. Ang buhay at ang kamatayan. Ngunit piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Binigay ng Diyos sa iyo yun na mamili ka ng mabuti at masama. Sa mga bagay na gagayahin mo galing sa mga taong katulad ko, sana yung mabuti na lang yung gayahin mo. Huwag mo nang gayahin yung kagaguhan ko kasi lahat tayo may kanya-kanyang factory defect. Kanya-kanya tayo ng kasirauluhan, kanya-kanya tayo ng kaululan. Lahat tayo may kanya-kanyang ganun.
Huwag mo na lang gayahin yung mga bagay na nakikita mong alam mong hindi naman ikakabuti mo. Doon lang tayo sa mabuti. Okay, go. Next question. Ito, sabi ni Gaving Mendoza, "Good day, sir. Anong masasabi mo sa mga tinatamad na mag-work dahil na-addict na kakapanood sa'yo?" Ano? Tinatamad mag-work. Tangin na, mali konsepto mo, puta. Mali. Hindi nga ako, putangin na ka. Na-addict ka sa akin, hindi ka na nagtatrabaho. Eh puta, sinasabi ko nga sa inyo, magtrabaho kayo eh. Doon nga sa mga putang inang nagtatrabaho, kinang-inan nyo, wag nga ako muna kayo manood dito, magtrabaho muna kayo. Kinang-inan to, di bali sana kung yung trabaho mo, okay lang na manood ka ng ano eh, pero hindi ka na nagtatrabaho, kakapanood sa akin, nagawa mo. Tangina, mali. Mali. You're not getting the point. You're not getting the point. This is not about entertainment. Oo, I know I'm fucking entertaining. I know that for a fact. Pero hindi yun yung pinopromote ko na manood ka sa akin. Wala naman ako kinikita rito eh. Wala akong kinikita rito. Ito yung mga stars na binibigay ninyo. Gasino lang yun kumpara mo sa nagastos ko rito. Wala akong kinikita rito sa social media ko. Kumikita lang, alam mo, hindi nga kita yung pumasok na pera dito eh. Wala pa sa puhunan yun eh. May bumalik lang na pera, pero hindi kita yun. Kasi ang kita, when you say kita, tubo yun, tubo. Wala naman ako tinubo rito eh. Puta, abunado pa ako rito eh. Diba? You're not getting the point. You're not getting the point. Ang punto ko rito, magsumikap ka. Mag-ipon ka. Galingan mo sa buhay. Yun ang punto ko. Pagka magaling ka na sa buhay, o di tuloy-tuloy ang hanap buhay ngayon, tapos darating yung panahon na hindi mo na kailangan trumabaho ng mga bagay na hindi mo gusto para sa pera. Diba, gets mo yun? Yun ang pinupunto ko. Pero takin mo pagka nanonood ka sa akin tapos tinatamad ka na magtrabaho, puta, you're not getting the point. The point is not getting across. Tangina naman. Ginawa mo pa akong bisyo mo. Ano, na-addict ka na sa mukha ko, ganun? Tangina naman, mali eh. Mali eh. Mali eh. Tangina, sumabay ka na nga kasi. Sumabay ka na eh. Ako pa yung ginawa mong dahilan tuloy para tumamad ka. Gagon to. Okay, next question. Question ni Emilia, hanggang kailan ka po sa ginagawa mo po ng ganyan? Isang buwan. Pero malamang hindi isang buwan to na basurero. Pang 15 days ko kahapon na nandito ako sa lugar na to. Tapos 13 days ko dito sa basura. Pero isang buwan to. Ang goal, maipakita sa mga ordinaryong taong bayan kung paano umusad. Pumunta ako rito, piso lang ang dala ko. Pakita ko sa inyo, mano-mano. Ako mismo, mano-mano. Ito, papakita ko na sa inyo. Ako mismo, mano-mano, pinapakita ko sa inyo kung paano umusad mula sa pagiging wala. Yun ang sagot ko ron. Yun ang unang goal. Pangalawang goal, gusto ko maipakita sa mga negosyo na hindi nyo naman kailangan gumawa ng putang ina kagaguhang marketing stand para makilala ang negosyo mo. Kita mo na, may mga ini-endorse ako negosyo, unti-unti nakikilala na. Yung mga ini-endorse ko negosyo, din man sa akin yun eh. Mga ano lang yun, mga tropa-tropa yun eh. Nakikisuyo sa akin, baka pwede daw sila sumama sa marketing stand. Sabi ko, sige, walang problema. Bigyan nyo akong budget. Yun, so nanghingi akong pera sa kanila. Binigyan naman akong pera, pambiling cellphone. Bumili akong bagong cellphone. Para dito sa live. At saka ano, supposed to be dapat kahit paano may konting budget din para dun sa mga ano eh, magka-cameraman. Kasi may mga nag-volunteer na cameraman. Eh, kaso hindi tumuloy yung mga nag-volunteer na cameraman. Wala, ginawa ko yung pera, pinakain ko na lang din sa mga tao rito. Kung may dumating man na cameraman in the next coming days, good. Kung walang dumating na cameraman, o di dead ma. Diba? At least, nakatulong na ako sa kapwa-tao. Yun. Next question. Question ni Prince, Idol, anong masasabi niyo sa babaeng iniwan ka dahil nawalan ka at na-stroke ka sa murang edad? Alam mo, option nila yun. Yun nga ang dahilan kung bakit dapat magsubi ka eh. Dapat magtabi ka. Ano gusto mong gawin? Babanatan ko siya. Eh, hindi nga, incapable ka na nga eh, di ba? Iniwan ka. O di ngayon, yun ngayon ang gawin mong ano. Yun ngayon ang gawin mong fuel. Yun ang gawin mong drive to do better in life. Na hindi, tangina, o sige, tangina nyo, iniwan nyo ako, gago kayo. Papakita ko sa inyo kung ano kayang gawin ng isang stroke patient. Yun ang gagawin ko ron. Kung ako'y nasa ganong kalagayan, gagawin ko lahat ng paraan para gumaling kagad ako, para makapagtrabaho kagad ako, para maisampal ko sa mga mukha nila. Kasi kailangan mo yun paminsan-minsan eh. Yung meron tumarantado sa'yo minsan panahon, na hindi na maalis sa isip mo, yun ngayon yung dahilan kung bakit ka umusad sa buhay. Alam mo, marami na ako nakausap ng mga tao. Marami na ako ng mga nakausap ng mga tao. Ang totoo, nagpa-flashback nga sa isip ko yung mga bagay na sinabi nila tungkol sa sinabi ng ibang tao tungkol sa kanila. Kaya sila nagsumikap, kaya ngayon magaling na sila. Magaling sila sa mga bagay na ginagawa nila sa buhay. Tapos kinikilala sila ng maraming mga tao kasi minsang panahon may tumarantado sa kanila katulad ng ginawa ng jowa mo sa iyo. Iniwang ka nung mga panahong vulnerable ka.
Ngayon, yung mismong nararamdaman mo na yan mismo yung gamitin mong fuel para malayo marating mo sa buhay. Patunayan sa kanila na yung iniwan mo, eto na ngayon yung sinayang mo. Eto na ngayon yung sinayang mo. Ayun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Question ni Jay Supan, bayan o sarili kung kailangan ka ng taong bayan para sa malinis na gobyerno? Ay, putang ina mo. Ayoko ng politika eh. Tanginang yan. Hindi na, alam mo, hindi. Ito, meron akong swerte. Ang isa sa mga pinakamalalaking swerte ko, dahil ayoko ng politika, hindi ako interesado sa politika, diretso. Gusto ko ng matinong Pilipinas. Pero hindi ako interesado na ako yung kakandidato, tangina, re-resolvehin ko yung problema nyo. Masakit kayo sa ulo, Pilipinas. Tutulungan na lang kita. Mano-mano, papakita ko na lang sa'yo kung paano umusad. Pero tangina mo, ako pa kakandidato. Tangina, ang talinong tao nung nagtanong na yun, ha? Alam niya ko ba paano i-word properly para mahirapan ako sumagot, ha? O, hindi naman ako nahirapan sumagot. Ito ang sagot ko sa'yo. Meron akong swerte na hindi ako interesado sa politika. Ano yung swerte na yun? Para hindi ko sabihing mas importante yung sarili ko kaysa sa politika. Ito yung swerte. Hindi pa ako masyadong sikat para iboto ako ng maraming mga tao. Yun. Hindi pa ako masyadong sikat para iboto ako ng maraming tao. Therefore, hindi ako dapat kumampanya. Bakit? Kasi obvious naman masasayang lang yung pera pag kumampanya ako. Magiging nuisance candidate lang ako, di ba? Magiging panggulo lang ako sa politika. So hindi ako dapat kumampanya dahil nga hindi pa sapat yung suporta sa akin ng mga tao. Sana hindi na talaga sumapat yung suporta kasi hindi naman ako interesado sa politika. Straight, hindi ako interesado sa politika. Ayoko niyan. Masakit kayo sa ulo, masarap ang personal na buhay ko. Gusto ko lang makatulong sa kapwa-tao ko and that's it. Gusto ko lang makatulong sa kapwa-tao ko na hindi na kailangan pang tumakbo sa putang inang politika and that's it. Ngayon, meron akong swerte. Sige, sabi mo, bayan o sarili? Hindi ko pwedeng piliin ang sarili ko. So, ano pipiliin ko? Bayan. Ito ang pinakamasarap na parte. Hindi pa naman sapat yung suporta sa akin ng bayan para ako mandidato. Para ako mandidato ko eh. Hyperacidity. Ang taas. Kape kasi ako eh, tapos may ubo pa. Ayun, yun ang sagot ko ron. Matalino ang pagsagot, no? Hindi ko siyempre sasabihin sarili ko, diba? Kasi makasarili labas ko ron. Sasabihin ko bayan. Pero ito ang pinakamasarap. Hindi naman sapat yung suporta ng bayan para kumandidato pa ako eh. Diba? Kahit kumandidato ako dyan, obvious naman matatalo ko eh. Kahit anong posisyon pa ng gobyerno, matatalo lang ako dyan. Yeah, next question. Question ni Helaman, Idol, may pag-asa pa ba akong maging successful sa buhay? Hindi po ako nakatapos sa pag-aaral. Hindi na naman ako nakatapos sa pag-aaral eh. Yun na ba yung tanong niya? Opo. Hindi na naman ako nakatapos sa pag-aaral eh. Pero look at where I'm fucking at right now. Nasa basurahan. Hindi na naman ako nakatapos sa pinag-aralan eh. Sino ba si Chester? Wala, ordinaryong taong bayan. Ganun lang. Yun. That's it. Diba? Hindi naman ako nakatapos sa pinag-aralan. Ay, ito kasi problema eh. Ano ba kasi meaning ng success para sa'yo? Kasi ako, success sa akin, just getting yourself from point A to point B. Meron kang gustong mangyari, nangyari yung gusto mong mangyari, success. Yun. Yun na mismo yun. Alam mo, pinaparomantic na lang naman yung mga putang inang nasa ibabaw eh. Pinaparomantic na lang yan ng mga nasa social media para magbayad ka ng mahal sa kanila kasi ino-offer nila yung konsepto ng pagbebenta ng success. Binibenta yan, putang inang success na yan. Nakakala mo, pag bumili ka sila sa kanila ng success, eh magiging successful ka. Hindi, pinaranas lang nila sa'yo kung ano ang pakiramdam ng successful. Yung gano'n, pinaranas lang sa'yo, pero di ka magiging successful sa pagbili mo ng success sa kanila. Mali ka ng konsepto, mali. Pinaranas lang nila sa'yo yung, binenta lang nila sa'yo yung konsepto ng success. Yun, binenta sa'yo yung konsepto ng success. Ang dami niyan, ang putang inang dami niyan. Mga nag-offer ng training, bla bla. Mga events, successan. Ang dami niyan, takin ang dami nila. Binibenta nila yung success. Binibenta ang success. Napakarami nila. Di nyo pa ba nakikita yung iba nga binabanatan sa social media eh. Kabibenta ng success kasi para sa kanila kasi success daming pera eh. Yun, success daming pera. Pakita, di ko nga maintindihan kung saan nanggaling yung ganung definition nila kahit sa dictionary wala yun. Success maraming pera. Tangina, mali ka. Mali ka, gago. Hindi success maraming pera, hindi ganun. Tangina, you cannot be more wrong than thinking that having too much money is success. Laso ng pera, gago. Hindi mo alam. Hindi mo alam kasi hindi ka pa nakatikim ng masyadong maraming masamang pera at nalasong ka. Ako, nalason ako dyan. Sobrang daming masamang pera. Nalason ako dyan. Natikman ko yung lasa ng masamang pera. Nasobrahan ako, nalason ako eh.
Tangina. Hindi yun na ibig sabihin ng success. Daming pera, hindi yun na ibig sabihin ng success. Huwag ka malilito. Kasi kung gusto mo maraming pera, eto, pinapakita ko na sa'yo, mano-mano mismo, paano dumami pera mo. Magtrabaho ka,